Sa mga headlines, 11 Dawla Islamiyya kasama ang 2 mga matataas na lider nila nasawi sa mas pinaigting na operasyon ng militar sa Maguindanao del Sur. Daan-daang mga kabataan at matatanda na biyayaan ng pamasko sa gift giving ng City LGU ng Cotabato. At 6ID nakiisa sa AFP simultaneous Christmas lighting decorations. Magandang araw mga kakampi sa kapayapaan. Napigilan ng militar ang planong paglulunsad ng karahasan ng grupo ng mga Dawla Islamiyya Philippines matapos na malipol ang mga ito at masabat ang mga kagamitang pandigma at mga pampasabog ng mga teroristang grupo sa mas pinaigting na operasyon ng mga kasundaluhan ng 6ID at Joint Task Force Central sa pinagukutaan nila sa Dato Fair, Maguindanao del Sur. 11 ang nasawi kabilang na ang bagong amir ng Dawla Islamiyya Philippines na si Abdulrah Sapal na mas kilala sa Bro Sapal. Patay din ang second in command nito na si Nasir Gianaid Saptula alias Nasir. Si alias Nasir ay siyang humalili bilang leader ng Dawla Islamiyya Abu Turaifi Group. Inilunsad ng militar ang operasyon laban sa mga teroristang grupo nitong 1 ng Disyembre matapos ang mga sumbong ng sibilyan na nagsasanay ang Dawla Islamiyya sa paggawa ng mga improvised explosive device. Batay sa intelligence report, magsasagawa daw sana ng simultaneous bombing ang mga teroristang grupo ngayong holiday season. Kaya bago pa man ang kanilang masamang balakin, agad na naglunsad ng operasyon ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Campilan Division. Bago naglunsad ng ground assault ang mga operating units ng 6ID, nagsagawa muna ng close air support operation gamit ang mga attack helicopters ng hukbo sa kuta ng mga teroristang grupo. Mas lalong hindi nakawala ang grupo ni Bro Sapal matapos na sumalakay ang mga operating units ng militar sa pagsagawa ng ground assault. Ang ilang sangkap sa paggawa ng pampasabog ng mga teroristang grupo ay pumutok matapos tinamaan ng pinakawalang rocket ng attack helicopters. Sa clearing operations ng tropa ng pamahalaan, nasabat ang 10 mga matataas na kalibre ng baril at ang 3 mga eksplosibo. Tinungo naman ng mga elemento ng scene of the crime operatives ang lugar para makuhanan ng sample para sa DNA ang mga bangkay. Dinasala naman ng Assistant Imam ng 6ID ang mga ito bago inilibing. Sa kanyang pagbisita sa pinangyarihan ng insidente, ikinalungkot ng punong barangay ng Mother Tuayan matapos na makita ang solar panel sa lugar na ninakaw ng grupo ng mga Dawla Islamiyya sa sitio Bagorot. Sa harap ng mga kaganapan, patuloy na nananawagan si Major General Alex Reliera, commander ng 6ID at Joint Task Force Central sa natitirang mga miyembro ng Dawla Islamiyya na sumuko sa gobyerno. Kung magpapatuloy ang mga masamang gawain ng mga terorista, hindi mangingibing pulbusin ng militar ang mga grupong ito alang-alang sa kaligtasan ng mga mamamayan ayon sa Division Commander. Masayang nakatanggap ng pamasko ang mga bata at matatanda mula sa iba't ibang mga barangay sa Cotabato City sa isinagang gift giving and Christmas paroles turnover activities sa People's Palace sa lungsod ng Cotabato. Si kakampi Private Mary Rose Hablero sa report. Makikita ang saya at tuwa sa mukha ng mga bata at matatanda matapos na mabigyan sila ng maagang pamasko mula sa lokal na pamahalaan ng Cotabato City. Tinataya na nasa 120 ng mga kabataan at 120 ng mga senior citizens mula sa iba't ibang barangay ng Cotabato City ang dumalo at nabigyan ng pagkakataon na makatanggap at makadalo sa nasabing programa dito sa People's Palace. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Honorable Bruce Ali D. Matabalaw, Mayor of Cotabato City, at sa pakikipagtulungan ng 6 Civil Military Operations Kasangga Battalion, Civil Military Operations Regiment, Philippine Army, sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Dennis C. Almorato, MI, General Staff Corps, Philippine Army, at si Honorable Art Thomas Kalingasan, ang Deputy Mayor for Christian Settlers.
Nabatid na ito ang ikalawang taon ng gift-giving activity at pagtutulungan ng Cotabato LGU at 6 CMO Battalion. Kabilang sa kanilang mga natanggap ay ang mga sumusunod: laruan, chocolate candies at coin bank para sa mga kabataan, spaghetti package, Nescafe, sardines para naman sa mga senior citizen. Mula rito sa lungsod ng Cotabato City, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan. Private Mary Rose Sablero, Kampilan News. Mga kakampi, sabay-sabay na inilawan ang mga Christmas decorations ng mga units ng Armed Forces of the Philippines sa isinagaang AFP nationwide simultaneous Christmas decor lighting nito nga 1 ng Disyembre. Nakiisa din ang Kampilan Troopers sa nasabing aktibidad. Ito ay isinagawa sa Gate 1 ng Kampilan Division kung saan pinailawan ang malaking parol na nasa gitna ng lagusan. Sabay din na sinindihan ang mga Christmas lights sa mini park. Ang AFP nationwide simultaneous Christmas decor lighting ay pinangunahan ni Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines General Romeo Bronner Jr. sa Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Bilang tugon dito, si Major General Alex Reliera, ang commander ng 6ID at Joint Task Force Central, ang nanguna naman sa masiglang okasyon sa command kasama ang mga opisyal, enlisted personnel at human resource ng Kampilan Division. Mga kakampi, inyong natunghayan ang Kampilan News, mga malagang balita at kaganapan sa Joint Task Force Central at 6th Infantry Kampilan Division, Philippine Army. Mula dito sa punong himpilan ng Kampilan Division, ako ang inyong abyan, RB ng Bayan Roderick Biñez, naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, Kampilan.